Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of John, chapter 15, verses 7 and 8. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. The key to fruitfulness, ang susi po sa pagiging mabunga sa buhay na ito. At sa ating pong pag-aaral this week, tinatalakay natin yung promises of God. Yung po ang susi para tayo po ay maging mabunga sa buhay na ito. At God's will po na tayo po ay mag-bear fruit o yung maging fruitful sa buhay na ito. Ano po? Kadalasan po, ang interpretation po ng marami dito sa verse na ito ay patungkol lamang sa ministry. Hindi po. Mapapansin niyo po dyan, maging sa pananalangin ay magiging mabunga po tayo. At sa anumang bagay na ating hihingiin sa Diyos ay magiging mabunga po tayo. Ngayon, balikan po natin yung pangako ng Diyos sa ating mga ninuno kay Adam and Eve, dun po sa Genesis chapter 1 verse 28. Ang sabi diyan, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it." So dito pa lamang ay kinumand na ng Lord ang tao na maging fruitful. Hindi lamang po ito yung magpaparami sila. Ano po, kundi dapat ay pangalagaan din nila yung buong daigdig na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya napakalaki po ng misyon actually ni Adam and Eve. Ano po? Sila po yung manager ng God's creation. Kaya lang po, nasayang po yung pagkakataon na yun dahil sa kasalanan. At hanggang ngayon, naniniwala po ako dahil sa kasalanan, maraming tao ang hindi nagiging fruitful. At kung titingnan po natin yung context po ng John chapter 15 verse 7, pwede nating maranasan yung fruitfulness kung mananatili tayo sa salita ng Diyos. Napakaganda po nung ginamit na salita dyan, abide. Ano po, kung tayo daw po ay mag-a-abide sa Word of God, tayo daw po ay magiging fruitful. Ibig sabihin yung ating attitude, yung actions natin, ibabase natin sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, ang resulta niyan ay fruitfulness. Ano po? At kung i-divine po natin yung salitang fruitful sa Biblia, ang ibig sabihin po niyan productive, profitable, rewarding. Ano po? To produce good, abundant results in your life. So, hindi lang pala sa ministry yan. Alam niyo po, nahihirapan po ako ipaliwanag ito sa maraming tao. Akala nila kasi itong John 15, verses 7 and 8 ay sa ministry lamang, hindi po. Napakarami pong areas ang tinatalakay nito sa ating buhay. At lahat ng yan ay nagsisimula lamang sa pangako ng Diyos na ating panghahawakan sa ating panalangin. Ano po, kaya dapat alam po natin yung mga pangako ng Diyos. Isa po sa napakagandang pangako ng Diyos ay yung sa Joshua chapter 1 verse 8. Ano po ipinangako ng Diyos kay Joshua nung kung siya'y magme-meditate ng salita ng Diyos araw at gabi, susundin niya ito, siya'y magiging prosperous and successful. So yung ginamit na word po, prosperous at successful. Sa buhay ng isang tao, napakahalaga po na tayo'y managana. Ano po? At maging matagumpay, successful. Ano po? Kasi nakakapagpatotoo po tayo sa maraming tao kapag nakikita nila sa atin yung kabutihan ng Diyos. Ngayon sa Proverbs chapter 4 verse 22, sabi dito, "They are life to those who find them and health to a man's whole body." Kapag nasumpungan po natin yung mga pangako ng Diyos sa kanyang salita, masusumpungan natin yung life and health. No, yung tunay na buhay at kalusugan. Kaya karamihan po ng mga kilala kong believers, nai-enjoy po nila yung mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Pwede po nating angkinin yan sa pamamagitan po ng mga pangako ng Diyos
panghawakan natin sa ating mga panalangin. Maging po yung favor and honor na ipinapangako ng Lord sa Psalm 84 verse 11 na hindi niya ipinagkakait. Ang sabi, the Lord bestows favor and honor. So, malinaw po, gusto ng Lord na ma-experience natin yung favor. Ano ba yung favor, Pastor? Yung kinalulugdan ka ng Diyos at ng tao, yung natutuwa sa iyo ang maraming tao. At yung honor, napaparangalan ka sa buhay na ito. Na-experience mo yung reward, yung ikaw ay makilala, dahil sa iyo pong patotoo bilang anak ng Diyos. Ano po? Dagdag pa diyan yung promotion. Ano po na sinasabi sa Deuteronomy 28 verse 13, the Lord will make you the head, not the tail. So ibig sabihin, gagawin ka ng Lord na tagapanguna. Itataas ka niya. Ano po? Naalala ko noon, ang paniniwala ko ang buhay parang gulong ng palad. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero magbabago po ang lahat ng yan kapag tayo po ay nanghawak sa mga pangako ng Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia? Tayo daw po ay magiging pangunahin sa lahat. Ano po? So, aangat ka sa buhay, kapatid. Hindi ka laging nasa ibaba. Mapropromote ka sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa. Magtatagumpay ka. At influence, napakahalaga rin ng influence. Ano po? Sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Malinaw po yan. At sa verse 16, ang sabi ng Lord, let your light shine. Kailangan magliwanag po tayo sa pamamagitan po ng ating buhay. So magugulat po kayo, yung buhay po ninyo makaka-impluwensya sa ibang tao. Marami po ang hahanga at mapapabilib dahil sa ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, dahil po nakikita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Kaya yung pag-share nyo ng gospel ay paniniwalaan nila dahil nakikita nila yung inyo pong patotoo. So, ang lahat ng ito ay mag-glorify sa Lord. Ano po yung pong purpose niyan? Sabi sa verse 8 ng John 15, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. So, dito po makikita ninyo, napakalinaw na yung fruitfulness pala natin, ano po mga believers, ay magre-resulta ng pagluwalhati sa Diyos. Ano po ng maraming makakakita nito, mapaparangalan ang Ama sa pamamagitan ng ating pamumunga. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Panghahawakan namin ang mga pangakong napag-aralan namin today. Yung pangako mo na kami maging prosperous and successful, yung pangako mo ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, yung favor and honor and promotion, maging yung influence na mayroon kami sa buhay ng ibang tao. Aangkinin namin ito, Panginoon, upang kami ay mamungang lubos sa buhay na ito. At ikaw ay maparangalan. Salamat po. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.